Madalas nating tinatanong, ano kaya ang magandang negosyo? Nako, bago natin sagutin yun, ba't hindi natin kaya i-rephrase? Ano kaya ang magandang negosyo para sa akin? Dahil gaya ng paniniwala sa Go Negosyo, a good business is something that is anchored to one's personal interest at passion. Let's go! Hello, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang oras na punong-puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michael Angelo, ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SMA Go, powered by Go Negosyo. Lay bare, lay bare. One of the effective resources of good business ideas is identifying an extreme irritant and providing solution to it. Sa madaling salita, irita mo, negosyo ko. Tulad na lamang ng kwento ng woman negosyante na bibisitahin natin ngayong araw. Her discomfort and irritating experience in a waxing salon led her to this ideal business. At ngayon, kilalang fine mover at top of mind sa ganito service. Let's go at kilalanin natin ang Chief Operating Officer ng Lay-Bare Waxing Philippines Incorporated, Monique Hilario. Dito lang sa SMA Go, powered by Go Negosyo. Go Negosyantes, kasama natin ang isang young, smart, and vibrant entrepreneur na isa sa mga bright minds sa likod ng Lay-Bare Waxing Philippines Incorporated. And of course, siya rin po ang tumatayong COO nito. I-welcome po natin, Go Negosyantes, ang ating kaibigan na si Miss Monique Hilario. Miss Monique, good day po. Good day. Po, thank you po. Bago po tayo magpatuloy sa napakasayang interview nito tungkol sa mga buhok sa ating mga katawan. Eh, nais po muna namin kayong batiin ng belated Happy Women's Month at congratulations sapagkat isa po kayo sa napili ng Go Negosyo ngayong 2014 bilang isang star entrepreneur. Thank you po, ha? Thank you. Ayan, nako. Nako, ma'am, pwede po ba kami magtanong? Narinig ko po, but I wanted to hear from you yung nakakatawang kwento na nagsimula itong negosyo nyo sa isang karanasan na masasabi natin medyo na-irita kayo. Bakit? Kasi nagsimula po kami na-experience na namin ang pagbawa sa isang salon. Pero ang ano po natin is pag salon, ang tutok po talaga niya is cutting hair, hindi po pagpagupit. So nagpunta kami doon, yung isa lang yung pwede mag-wax. So ang haba-haba ng pila, eh medyo Mga 3,000 kayo nakapila. So talagang ang tagal. So, maiirita kahit sino yung sa tagal ng hintay. So, doon kami nag-decide, kami magkakapatid, na magsimula ng isang salon na nagpo-focus talaga sa ganitong Akala ko nagbubumburot na kayo ng mga box sa kilikili doon. Sa kakahinda. Sa kakahintay, ano? Okay, so doon nagsimula. Because of that, nakakita kayo ng parang sagot sa isang problema na ang haba ng pila, ang tagal, no? Sino mga kasama mo nung panahon na yon? Yung sister ko rin, na partner ko sa negosyong ito. Okay. So, kaming dalawa nag-decide, sabi namin, ang dami naman parang may demand. Tapos wala namang gumagawa ng ganito. Bakit hindi kami maging una sa ganitong business? Wow, napakaganda. Kita nyo, yung naging pamamaraan nyo, yung karanasan na yun, na parang pangit para magkaroon ng isang bagong negosyo. Now, bakit po mahalaga ang waxing, especially to most women? Ano ba ang mga benefits nito? Una-una is sa hygiene. Kasi pag marami sa atin naiilang sa body hair. So, mas maganda, mas neat at mas tingnan kung walang buhok sa katawan. Second, ang mas uso kasi yung shaving, di ba? Yeah. Waxing, mas maganda kasi when you remove the hair, it removes the hair from the root. Pag shaving, natatanggal ang buhok from the surface of the skin. So, ang bilis bumalik ng hair, mas matigas, maitim. Pag nagka-wax ka, matagal ang balik niya at mas manipis na yung tubo ng buhok. So, okay. ayun yung number one benefit niya. Okay. And there's also such thing as hot wax. Sa amin, hindi po ganon. Ang ginagamit po namin ay cold wax jelly at ang pagtanggal ng buhok ay parang portion by portion. So, hindi siya isang hatakan. Kaya hindi siya gaano kasakit. Oo, kasi yun ang mahirap pagka hinatak mo yun. Parang pati kaluluwa mo sa naman nagasakit. Correct. Kaya sa amin, parang mas relax
relaxing po yung experience altogether. At pangatlo, all natural po yung wax na gamit namin, kaya wala yung sa mga taong prone to allergy or yung mga nagkaka-irritation kaagad. Sa amin, hindi po siya kasi all natural po yung ingredients na ginagamit namin. Alam mo, 5 kami magkakapatid. 4 doon, puro babae. Talagang pag sinabing waxing, ang nasa isip ng 4 na mga kapatid ko, at nagtanong din ako, lay bare talaga. Nako, kaya talagang sikat na kayo sa buong Pilipinas. Ganitong tanong ko, ano yung mga services na ino-offer nyo na nagsimula kayo at may nadagdag ba? Yung talagang in-offer namin, we really focus on hair removal by wax on halos all body parts except sa ulo. So ay talaga kami nakatutok. Ngayon, since we've evolved, na rin kami nag-offer ng mga after service products. So may mabibili na rin po silang ganon. Na panong after service Ang isa po, namin is soothing cream. Ito po yung parang lotion po siya na pinapahid to stave off any form of irritation. So, parang may antibacterial property po siya. Ang pangalawa, ito po yung exfoliating cream. Ito naman po ay nagtatanggal ng chicken skin or ingrown hair. So, para po sa mga nag-regular wax, at nakikita nilang mas smooth ang kanilang skin. At ito, hindi lang sa babae. Pwede na rin sa aming mga lalaki. Of course. Everyone naman na may hair, di ba? So, meron naman siya na hindi rin nila type meron maraming body hair. So, pwede rin sa lalaki. And in fact, dumadami na rin namin kliyente na lalaki. Oo, nako, dahil sa mga sinabi mo yan, marami kang binigyan ng pag-asa. Dahil may iba dyan. Bawa ako, kasi balbon ako eh. Talaga pag tinubuan ako ng hindi mo na malaman kung tao ba ako o buhok na nagkaroon ng tao. No? Mabilis tumubo. So, meron na rin pala para sa amin yan. Now, pwede ko bang malaman, affordable ba yung inyong mga services na para sa mga regular na empleyado, sa mga estudyante? Kasi alam mo naman, kung dati may impression na pagka-waxing ang mahal, kaya iba kalahati lang, o next week na lang ito, di ba? Ito ba, affordable, o baka pang social lang ito? Ay, hindi. Affordable siya, kahit sa mga estudyante. In fact, marami kami estudyante yung mga nagpupunta dito sa aming salon. And yung talagang nag-umpisa kami, we make sure na yung prices namin is halos kalahati. So, kukumpara sa iba. Kaya, very affordable siya. Lay Bare Waxing Salon first opened in June 2006 in Makati City. Second branch in Scout area, Quezon City, followed shortly after. So nung nabuksan na, naitayo na ang Lay Bare, kasi pangit naman kung nakahiga ito, dapat talaga naitayo ito. Kamusta yung unang araw nung ito ay naitayo? It's very challenging. Actually, the first 6 months, it was very challenging. Yung una talaga, wala halos masyadong patronize kasi bagong-bago ang konsepto eh. So, ang talaga ang challenging is to educate the market kung ano ba yung service all about. So, yung nag-umpisa kami, halos kamag-anak lang namin. Ang mga kaibigan, talagang hinahatak namin sila. Na ang pinaka-pinocus namin is mag-educate. So, nag-sponsor kami mga trade shows, mga fairs, beauty wellness fairs. Doon namin parang hinihiwatig kung ano ba talaga ang hair removal through our full back process. So, naglagay ng tagline, buhok mo, bunot ko. Diba? O kaya, max mo, sagot ko, diba? So, sino mga unang kliyente mo? May mga kamag-anak, kaibigan? Ganun talaga, kamag-anak, kaibigan. Tapos later on, mas yung mga medyo adventurous sa mga magsubok ng mga bagong beauty routines. So sila, maraming mga yung galing sa opisina, tumutuloy sa amin, or yung mga gusto mag-beach. Ayun yung mga una na And I think, nung nagkaroon na kayo ng notoriety na good sense sa negosyo, word of mouth na lang, di ba? Nag-recommend sila, mga kaibigan na kapwa na may mga kanya-kanyang mga buhok. Ano-ano po yung mga challenges na naranasan ninyo at naharap niyo? So, nagsimula kami yung walang kliyente kasi kailangan namin mag-educate ng market. So, ayun yung unang-una. Tapos yung mga naman, ngayon, more of how do we differentiate yung cold waxing to other hair removals. Kasi ngayon, medyo may IPL, there's other forms of hair removal. So, doon kami nagpo-focus. Now, we concentrate by saying na all natural kami. Kasi iba parang medyo iba yung may true technology, diba? So, doon, marami na kami ng following. Kasi syempre yung mga tao medyo worry pag may technology. So, doon, nag-continue pa rin sila pipay. Pika-pika yung sinabi mo, Monique, na you have to educate the customers. Kasi nga dati, pag sinabing waxing,
ang kasabay niyan, luha. Masakit, Yes, di ba? masakit. Ako yung wax yan, tatapyasin yung mga balat mo, parang gano'n, bubunutin. So, masakit talaga. Tapos, may concept na yung pag-wax, pang girls lang. Yes. Hindi kami pwedeng mga boys dyan, di ba? So, paano nyo unti-unting binago ang kaisipan ng mga tao about this? Nagkaroon kami mga magazine features. Tapos Okay. pag may sa article, doon mo talaga pwede magbigay ng maraming information. That's right. And then meron din kami mga TV na features rin. So doon nagde-demo kami. So makikita naman nila na Okay pala. Oo, okay pala. Or ay, ang ganda ng effect. Tama. Masakit ba? Tatanungin yung mga nagpa-participate. So since wala naman, mukha naman sila. Ayun, so unti-unti, na-change yung mindset ng mga Luha. tao. Oo. Kasi di ba pag masakit, hindi mo yung ma-fake it. At Talagang may totoo, masakit aaral, talaga diba? yun. Totoo yun. Magre-react yung tao on the spot. Nakita naman nila, pag ginagawa namin, pino-perform namin procedure, Tumatawa pa yung nakangiti tao, nakangiti diba? pa yung tao. So, walang pain factor. Oo. Kasi sapagkat napakahalaga yun na tama yung pagtingin ng mga customers sa isang negosyo para tanggapin ito at tangkilikin ito. Now, yung interior, ano ko lang, napansin ko kasi interior ng salon, bakit ganito ginawa nyo? Actually, parang Asian fusion, Okay. Zen vibe. Parang ang dating niya parang spa, nakaka-relax. So, Totoo. yun talaga yung namin objective. Pagpasok mo pa nga lang dito, parang mapapapikit ka na eh. Oo, parang nakaka-relax Relaxing, talaga. oo. Kasi ayun na, gusto namin take away yung notion na Masakit, ang wax, oo. Hindi, pero dito pumasok ka para ma-relax, parang spa ang dating. So talagang pwede kang makatulog. Mahirap kasi kung ilalagay mo, pray before you enter. Ah, Parang, yun. alam mo na yun, masakit yun talaga, no? Kaya pala ganito. So parang neutral ang kulay niya. And it encourages na parang, oh, you have a mindset na, wow, okay ito, no? Yes. So ito ay para sa babae at lalaki. Yes, at Parang saka pa ganon. makikita niyo yung color scheme itself, hindi siya nakadirect sa isang gender, di ba? Tama. Parang very, siya, welcoming to both female and male. Sa lahat na. At what moment nyo po nasabi na you made the right choice? What was the turning point? Yung bang pag sinabi mo na, di ba, nanggaling doon sa karanasan na yon, kailan nyo masasabi na, ay, ito yung turning point o negosyo na, ay, tama pala na ginawa natin. Kasi ang namin business namin, nag-start kami, form muna kami ng 2 company-owned branches. After almost 2 years, nag-franchise kami. So ang talaga, doon talaga yung nag-start ng franchise, tuloy-tuloy, nagbubukas ng branch. Umabot kami siguro nag-open kami mga one new branch per month. Wow. So when we reached maybe 15 to 20 branches, parang doon namin wow, we made a breakthrough, yes. a good decision by franchising the business kasi ang bilis nag-spread. Yeah. At tapos by then, parang kumbaga na-capitalize na namin na kami yung top of mind in terms of caring movement. Magaling. So itong mga different branches, company-owned most, pero or puro company-owned pa rin? Marami siya. Actually, company-owned namin is only 15 out of the 60. So mga Okay. 25% lang. 25%. The rest, ito yung ibang mga tao na, oh, galing naman ha. From a challenging new concept, Laybear became the successful business that is today because of the faith and perseverance of Monique and her sister Fiona. How do you keep up with the demands and trends ng waxing industry or services? Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go Pinoy. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo ay truly Laybear is the first ever unwanted hair removal specialist in the Philippines. They use cold sugar wax jelly made of sugar, calamansi, and honey only. Thus, not only it is good to the skin, it also lessens the pain caused by the waxing procedures. How do you keep up with the demands and trends ng waxing industry or services? Of course, for constant research. So we also go out, we also go to different
beauty and wellness at fairs para at least you know of yung mga latest trends. So, mga ganon. Lagi we always have to go out eh. Kasi para lang talagang makikita mo talaga na ito ang in ngayon, Yes, ito ang mga pwede pang gawin. Now, how many branches do you have now? Can you name a few? Yes, locally po, we have 60 branches. 60 Na, branches. nationwide po yan. Wow, So, wow. from Luzon hanggang Mindanao, hanggang may branches din po kami sa South. Sa South. Galing, ha? Tapos ang talagang mga nauna dito na branches sa ang lugar. Dito sa Metro Manila, nagkaroon, yung first na branch namin talaga is in Makati. In Makati. Yeah, it was in Palanan, Makati, that's near Natandaanan ko yun. Yes, yes. Yan yung sa ano siya. Tapos, nag-open kami doon sa Quezon City, sa may South area. Okay. And then later on, nagkaroon na kami sa Parañaque, tapos nagkaroon na rin several branches more in Quezon City, sa San Juan. So, as much as possible, kinover namin at least one branch per city. Okay. At May least may pupuntahan, presence. yeah, Tama, oo. tama. May So, parang presence. we want to position ourselves as the neighborhood waxing salon. So, kahit saan ka pa pupunta, meron kang malapit na mapupunta. Sa lahat ng services na in-offer niyo, ma'am, if I may ask, ano yung pinakapatok? Ang pinakapatok, siguro yung underarm. Kasi yun talaga, Yes! ang Of mga course! babae, di ba? Conscious na conscious Oo! pagdating sa... Yung mga kaibigan nga ako, pagka alam nilang may konti nang tumubo sa buhok, hindi, akala mo may sakit na ano, hindi may angat ka pa rin dito, di ba? Yes. Kasi talagang conscious, di ba? Yes, Oo. oo. Kasi ang doon, pag may buhok ka sa kilikili, sa babae ka, di ba? Bukod sa may buhok ka na maitim pa. Oo, nakala mo ang deodorant mo, toyo, yung mga ganun. Oo. So, yun ang ano, pinakapatok, ano? Yes. Ano ang mga usual profiles ng client nyo? Are these young women or may mommies din ba? Usually yung mga nag-office, after work, kung may bisita sila sa branch, meron kami nakukuha mga estudyante, meron din mga mommies, habang naghihintay magsundo ng anak, pumupunta muna sa salon. Okay, mga babae ito. Pero sa mga lalaki, may mga pumapasok ba? Yes, meron din kami nakukuha mga lalaki. So, kasi yun na rin yung common misconception pang babae lang. Pero, pag pumunta tayo sa branch, makikita mo yung mga lalaki rin. Ang concern naman nila usually sa chest. Sa chest. Oo, Ako meron ako niyan eh. Hanggang likod pa ikot. Nakatakot ata yun. Now, what are your future plans for Labor? Actually, we're into expansion talaga, especially in provincial branches. Kasi as we've said, we want to be the neighborhood waxing salon in the entire Philippines. So talagang, ngayon puro Metro Manila. So we want na kahit any part of the Philippines meron. Labor now has over 300 employees. They invest on training the staff as it is one of key factors to the business's success. Training programs last 4 to 6 weeks. Maraming nanonood sa atin na maaring gustong magnegosyo at baka later on nga mag-franchise ng Labor. Sa pagnenegosyo, ano pong ma-advise niyo po sa kanila? Ang una-una is that you really have to believe in the product or service you have to offer. Ang hirap naman magbenta ng ikaw mismo, hindi mo tinatangkili. Tama. So, kasi doon makikita yung passion at enthusiasm ng isang tao eh. So, kung naniniwala sila sa produkto nila or service, then patuloy lang nila kasi at some point, makakonvince na nila yung mga tao na subukan. Ako, tama po yung sinabi nyo. Ayan, from irritation to inspiration. Ang galing, no? Mamaya, sisilipin naman natin ang isa sa mga branches ng Labor at kanilang mga services. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas, ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy! Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy! Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go! Let's go! Let's go, negosyo! Go, 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 negosyo! Pilipinas, now is our time!
Nako, ma'am, good day po. Hello po. Welcome. Thank you po. I-tour muna kita sa... Ay, talaga, yay! Yay! So dito, ito po yung way. Dito makikita yung isang natin. Wow! Dito pumapasok ang ating mga kliyente na mayroong laban sa kanilang mga buhok. So as you can see, tama po siya. So para mas relaxing, para sa mga kliyente, nakahiga sila habang ginagawa ng wax service. So, Yan naman pa nakatayo. nakakangalay or nakaupo. Nakaupo, so dapat nakahiga. Oo. Tapos meron kaming lamp para kita-kita bawat buhok. So, pulido ang gawa. So, mas relaxing. At ito yung mga aming mga gamit. Yung different mga namin, gadgetry, tsaka yung mga utensils. So, ayun naman ina-apply bago mag-wax. So, Mag-wax. i-prepare yung bago i-prepare yung client for the procedure itself. At maganda ito ano yun, dahil nakakalakas ng loob. Yes. Diba? Tapos makikita mo, puro green and browns yung aming motif. So ito nga yung sinasabi namin na parang relaxing ang kulay Tama. at saka gender neutral. Okay. Ang ganda ng mga parte niya dito. Ano pong naging inspirasyon nyo para sa disenyong to? So this is an Asian scent vibe, no? Opo. So actually, bago kami nagsimula ng business, yung sister ko kakagaling na sa Thailand. Thailand. Tapos okay. marami po kasing spas doon. Tama. So yun yung parang inspiration na dun sa look ng interiors namin. Tapos dito na makikita nyo ang ama. So yung dating past experience namin sa pagpapawax, laging upuan lang. Nakaupo, Yeah, nakakangalay. nakakangalay. Lalo na pag ginagawa yung leg wax, for example. So nakastretch ka ng matagal. So nakakangawit. So dito, pwede ka pa makatulog. Habang So yun talaga yung namin na very relaxed, wala kang iisipin. Tapos may music rin siya kung napapansin yung aming store. So, parang very soothing yung music itself. Yeah. So, At yung kulay niya na very relaxing kasi para to condition also the client na this will be a nice experience, yes, di ba? So, pagkapasok pa lang nila, parang yung iba na yung mood nila. Oo, tawag ito nakakaano nga yun. Parang medyo nare-relax ka na, parang medyo nakakaantok na makaka-relax ako talaga. Napagising ko, wala na akong buhok talaga. Yes, so para wala na silang iisipin, wala silang stress. Kumbaga, iniiwan na nila yon bago sila pumasok dito sa lugar. At napansin ko, napakahalaga ng cleanliness. Yes, Yung of course. hygienic ang ating mga gamit, no? Yes. So, doon, talagang we really promote hygiene, the best hygienic standards. No? So, even yung wax namin, for example, ano lang yan, individual pack. Tapos Okay. per client, para talaga siya, disposed. Okay, after. So wala siyang recycled Yeah. materials. Ganun. Tapos yung aming mga gadgets, talagang we use a sterilizer to sterilize it Okay. after every use. Alright. Para to ensure yung mga sanitary procedures. Sa isang typical na service, usually ano katagal? It depends, no, kung anong area. Tsaka, syempre sa buhok na tao. But roughly, kunyari sa half leg, ayun, very O isang common loka yun. Indian Oo. na punong-puno ng buhok, mga 2 days. Yeah, hindi naman. Pero siguro yung pag mga ganun, 30 to 45 minutes. Maganda siguro kung isang yung kliyente, kung talagang first time siya, mag-allot siya siguro naman 1 to 1.5 hours. Hours, okay. Yeah. Kasi wala pa siyang masyadong expectation pa ng experience, di ba? Unlike pag regular customers, very, yung kanyang hair, medyo manipis na. At ang sa napansin ko pa, yung human effort ng negosyo, yung mga tauhan, very accommodating, very hospitable, magagalang. Yes. Ma'am, pwede ko na po matanggalin ng buhok niyo sa kilikili. Ganun, ha? Napansin ko yung mga tao mo, mahalaga yung Yes. charming, nakakausap ng kliyente. Yes, we prioritize the best customer service possible. Kasi syempre, yung pangangalaga ng customer, ay sila yung talagang sumusuporta sa branch. So, dapat sila ay masaya. Totoo, kasi di ba nagkakaroon din ng ng parang relationship pag nagpapagupit ay siya ang aking hairdresser, siya nagugupit sa akin. Pag dito naman siya ang bumubunot ng buhok ko sa kilikili. Di ba? Natatandaan, binabalikan. Yes. Yun. Ako, thank you very much po. Go Negosyantes, kasama po natin ngayon si Ate Rona, ang sasagot at susumpo sa inyong mga buhok sa katawan. Ate Hi, Rona. sir. Hi, Ate Rona. Ay, tuturo ko po sa inyo yung tamang pagwawax. Oo. Pasok po tayo. Yun nga.
Sige, pasok tayo. Ate Rona, ano bang una namin dapat malaman sa gagawin mong pangguwa-wax? Una po muna, sir, inimix muna natin yung wax para lumambot kasi medyo po matigas siya. Okay. Gumagamit po tayo ng cold wax, hindi po siya mainit. So, medyo... Kaya nga cold. Opo. Okay. So, ganyan pala yan. Ano ba ang composition niyan? Composed of sugar, honey, and calamansi. Okay. Yung iba kasi ginagamit parang hot, di ba? Opo. Ito, Cold cold. po. Hindi po siya mainit sa balat, kaya maganda po siya sa skin. Maganda po yung mga ingredients niya kasi composed of natural ingredients po siya. Like onions, tomato. Sugar, honey, Sugar and lang. calamansi. Okay, akala ko may onion, patatas. Wow, okay, ganyan pala yan. So parang mong minumolde-molde siya Apo. bago ilapat sa kawawang paa ng ating biktima. Kaya mukhang masaya naman siya. Ash, ang pangalan mo? Atres. So, bakit ka nagpapawax? Makapag-dress ka? Oo. So, pero talagang regular customer ka ng labor? Okay. Ano yun? Sanggol ka pa lang, nagpapa-labor ka na? Pwede. Okay, pwede ito, ha? Anong pinagkaiba ng yung pagwawax sa usual na bunot? I'm sure there was a time naggaganong ka rin, nagbubunot ka? O, anong naramdaman mo? Okay. Oh, pantay. Pantay. Pati balat kasama. Hindi naman, no? Okay. O yan, okay. Lalagyan po natin ng powder para mabilis po kumapit yung wax. Ito po. Okay. So, sa pamamaraan niyang ate, nabubunot na po. From the roots po, opo. Pati po, Oo. kumikinis din po yung balat ng client kasi po natatanggal din po yung dead skin. Okay. Na-exfoliate din po siya. Ate, masakit po ba? Sanay ka na. Pero yung sa unang ganito mo, hindi naman masakit, ano? Oo. Pero I think ang nalalaman ko sa technology ito yung pinaka hindi masakit kaysa doon sa mga traditional, di ba? Ate Rona, yung ginagawa mong yan, gaano katagal bago ulit babalik si ate? Ang legs po kasi naglalast siya ng 4 to 6 weeks. Oh, Opo. okay. Medyo So, matagal inaman. din po. Oo. Naman po, pero mabagal po siya tumubo eh. Yung iba naman po, depende po sa grow ng buhok po ng client. May mga matagal bumalik, may mabilis, pero usually po talaga dapat 4 to 6 weeks para hindi pa po siya ganun karami. Hindi rin po ganun kasakit. Aside sa legs, ano pa po ang winawax? 3, 2, 1. Madalas po, underarm, Brazilian, arms, back, chest, lahat po ng part halos ng pwede namin i-wax. Except lang po sa ulo, sir, Siyempre. Opo. Ikaw Opo. ba, Ate Rona, nagwa-wax ka? Yung floor wax? Opo. Nag-wax ka, oo. Anong experience mo pag sarili mo winawax mo? Pag sa sarili mo kasi, sir, medyo mahirap eh. O, kailangan mo ng tulong ng isang kasamahan mo. Oo. May time ba nakakatulog ka bang ginaganito ka? Talaga, na nagugulat ka sarado na mag-isa ka na lang dito. Hindi, nakaka-relax kasi. Sabi ng mga kapatid ko, ganun eh. Sa mga kaibigan mo, nire-recommend mo ba ang labor? Of course, oo. Pinagkakatiwalaan mo talaga ang labor, no? Yeah. Kasi tama, no? Pagka maganda ang legs mo, makakapag-dress ka talaga. Saka, totoo ba yun? Pagka inaahit, tumitigas? Opo. Tumitigas Matigas ka. yung tubo ng buhok pag ahit, sir. Hindi kagaya ng wax kasi natatanggal pati yung roots niya. So, ang hair grow niya mas malambot Okay. kaysa sa ahit. Ate, ano yung mga price differences or price ranges ng iba't ibang therapy, treatment? Nagsa-start po kami sa underarm po. Sa underarm po, 170. Sa Bawat kilikili. both underarm na po. Wow. Yan. Opo. Okay. Napaka-affordable po niya. Okay. Tapos sa legs po, half leg po, 330. May nagpapa-full legs din po. Pag full legs na po, 550 po yun. 550 na Opo. siya. Kasi full legs yung harap at Hanggang- likod. O baka Opo. naman harap lang yun. Hindi po. Hindi puro ganun ang lakad mo Hindi kay po. likod. Oo. Okay, so, okay. Harap at likod na po yun. Alright. Tapos po, ang Brazilian po namin, 500.
sa babae, 550 sa Mura lang ha, para sa Brazilian. Susuungin mo yon. Opo. May lalaki po bang nagpapa-Brazilian? Opo. Talaga? Opo. Meron din po. Ang pangalan, Serge? Hindi Okay. po. Oh, gano'n na. Okay, Opo. nagpapa-Brazilian. Okay. Marami na rin po ngayon mga lalaki na nagpapa-Brazilian, sir. Nai-influensyan po sila ng mga partner Babae. nila. Opo. Okay. Yun ang Okay. nag-i-encourage po sa kanila na magpa-Brazilian. Brazilian. Pero meron ba yung Venezuelan? Wala. Brazilian po Brazilian lang. tawag sa- Yun ang tawag doon. Ayan, mga go-negosyantes, nakita natin kung paano ginawa ng ating magaling na si Rona, ang babaeng kalaban na lahat ng mga buhok sa paa at kilikili. At talagang relax na relax naman ang ating client sa pagwawak sa kanya. At nakita natin ang proseso, kung saan ginagamit ang wax at ano ang ingredients ito. Mamaya, magbabalik po tayo para sa isang up-close at personal interview ng COO ng Labor Philippines Incorporated, Miss Monique Hilario. Kaya huwag po kayong alis. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Galing yung ginawa mo, friend. Kanina, puro buhok. Oh, walay na. Now, how would you describe yourself? Sino si Monique Hilario? Let's go, kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y Ayan, nagbabalik po tayo. Kasama pa rin po natin, syempre po, ang ating pong COO ng Labor, si Miss Monique Hilario. Naku, Ma'am Unique, ito medyo personal naman po yung mga itatanong ko sa inyo. Now, how would you describe yourself? Sino si Monique Hilario? Siguro, I would say I'm very hardworking. Talagang ako yung tipong tao, pag hindi ako satisfied sa ginawa ko, sa trabaho ko, paulit-ulit kong gagawin hanggat matupad yung hinahangad ko. So, I'm very goal-oriented, I'm very determined. So, ganun ako ever since bata ako eh. So, hardworking, talaga sarado na yung mga tinda, nandito ka pa. Ganon, ha? So, talagang pag gusto mo yung ginagawa mo, talagang tatapusin mo yun. Motivated talaga na. Now, what do you think is the greatest influence to who you are today? I think it's really my family. Una-una kasi leader sa, it's a family business. And talagang yung family ko is really, they are a great influence in my life. Kahit yung mga kami magkakapatid, yung bata pa lang kami, lagi kami nagtutulungan. So, bata pa lang kami, parang sanay na kami magtrabaho kasama at isa't isa. So, kaya it's just natural na nag-evolve yung ginagawa namin ngayon na naging family business na rin, nakatutok na rin kami lahat sa At family. ilan kayong magkakapatid? If 4 kids. 4 kids, Yes. ano? Puro ilan ang babae? 3 kami mabayad, isang lalaki. Isang lalaki. Aha. Yeah. So talaga naging kultura nyo na magtulungan kayo. Oh, yes. Kaya tama lang naman na nabuo ito as a family business. Yes, Meron ka bang life icon? My parents, I would say, kasi siyempre sila yung humubog sa amin eh. Nag-instill ng mga values na meron kami ngayon. At sila yung sabi na if you have a dream, you pursue it. Yeah. At hindi ka lang yung titigil hanggat hindi mo natupad yung pangarap mo. Napakaganda, no? It's a story of perseverance and Yes, hard work talaga. Now, sa lahat ng ginagawa, I'm sure marami po kayong ginagawa, but what are the advocacies in your life na talaga masabi mo, they hold so dearly in your heart? You hold them dearly in your heart? Marami, pero I guess kasi ito yung napunta ako sa ganitong linya ng business, no? So, ang ano ko talaga is yung service. Parang yung ginagawa namin is really we serve people eh. So, yung mga tao na, yung mga kliyente namin, talaga yung inspirasyon namin eh. So, pag nakikita mo natutuwa sila, parang gusto mo pang mas bigyan pa sila ng mas
something more. At I'm sure isang nakaka-inspire sa'yo pagka nakita ka, naglalakad ka ng mga may buhok sa kilikili babae. Correct. Business opportunity, di ba? Yun ang bibigyan ng brochure, di ba? Ganon. Now, I heard and I learned that you took up business administration sa UP at kung di ako nagkakamali, summa cum laude ka. Yang naman po ako sa tagumpay nyo. Pero napakagaling nyo po. Na, from UP, nagtapos kayo ng business administration. So mahilig po talaga kayo sa negosyo. Yeah, I mean, that's something you want to aspire for even as a kid, di ba? Kasi pag businesswoman, parang ang dating is, kaya may wow factor. Saka hawak mo yung oras mo, ikaw dikta kung ano yung dapat gawin. So, pero yung kami yung bata, mas bata pa kami, ang talagang naisipan namin is more into food sana. Okay. Yun ang dream business mo yun. Tatanungin ko sana eh. Food. Yes. Okay. Pero, siguro, na rin, by turn of events, dito rin kami napunta kasi doon nga sa mga naranasan namin before, dito rin kami dinalan. Ay, malay mo naman, pwede mo i-connecta yung pagbubunot ng mga buhok na ito. Di katabi niya, may ihawan. Pwede, di ba? Para pag nalulungkot, pwede mo umorder muna, no? Monique herself is a certificate holder of the Hair Depilation Program of the Center of Aesthetic Studies. She is also a summa cum laude graduate of Business Administration from the University of the Philippines. Now, what is the best part of being an entrepreneur? I think it's being able to give back to other people. Like, for example, sa Labor, because of the branches that we've already set up, we've employed over 300 na rin yata employees. Wow. Wow. So, ayun and yung maganda doon, yung minsan na narinig mo yung mga kwento ng mga tao na because of yung employment namin sa Labor, napaaralan namin yung anak namin, nakapagtapos. Nakakayak sabi niya, dahil po sa pagbubunot namin ng mga bukok ng kilikili, napagtapos ko ang anak ko. Tama naman, di ba? And I think that you're right with that. I think you see the nobility of your being entrepreneur by being able to help, not just to earn, but to help. Ano po ang life mantra na pinangahawakan ni Monique Hilario? Ay, siguro yun, try until you succeed. Hindi naman ibig sabihin kung hindi natatagpa ka sa una, hindi na doon lahat nagtatapos, diba? So, you keep on trying until you find the right path. And you believe with that perspective that failure is a prerequisite to succeed. Of course. That's what strengthens your character. That's right. Sabi ko nga, nung nagsalita ako, if you are not prepared for failures, you are not worthy of any success. Yes. Napakaganda po. Thank you very much, Ma'am Monique Hilario. Thank you so much. Thank you po. Thank you. With the incredible and encouraging success story of her life as a woman entrepreneur and of Labor, Monique has been recognized as one of the 11 Go Negosyo Starpreneurs at the 6th Filipina Entrepreneurship Summit held last March 7, 2014. Oy, Go Negosyantes, maraming salamat po for being with us today. Sana'y may napulot kayong inspirasyon at mga aral na makatutulong sa paglago ng inyong negosyo. At kung sakali nagtatanong pa rin kayo kung ano magandang negosyo, just remember the Labor story. Find your irritant and create solution to it. Malay mo, yan ang business na patok sa iyo. See you again next week. Ito po si Michael Angelo at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Kaya mo tanggalin yung ubo sa ilong? Kaya? Talaga? Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy! Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy! Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go, negosyo! Go, 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 negosyo! Pilipinas, now is our time! Go, 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 negosyo!